May mga nagre-record ng multo para sumikat at may iba namang dahil sa matinding desperasyon. Ang user na si Dragon ay may isang video lang sa kanyang channel, isa lang. Ito ay isang compilation ng tila agresibong poltergeist sa sarili niyang bahay. Seryoso? Sawa na ako, gumagalaw na naman mag-isa ang gamit. Sobrang puno na ako, mag-isa pa ako ngayon. Sobrang pagod na talaga ako. Nagkot siya. Sobrang pagod na ako, promise mga babae. Sino ka? Ay, sapok ng unggoy. Hindi nila ako tinatantanan. Ay, hindi. Pakinggan ninyo ang mga katok na yan. Hindi daw ito gawa-gawa lang. Sabi ng may akda, araw-araw niya itong nararanasan kahit may mga nagdududa na palabas lang ito. Bakit mo buburahin ang sarili mo sa internet matapos ilathala ito? Sabi ni Dragon, agad siyang lumipat at mula noon, hindi na siya nagparamdam. Kung ito ay panlilinlang lang para dumami ang tagasunod, hindi mo ba iniisip na magpapatuloy pa siya sa pag-upload ng mga nilalaman? Sabihin mo nga, sa tingin mo ba may pumilit sa kanya para tumigil sa pagre-record? Mamay ka ng paas. Ay, hindi. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas nang ipadala ang bidyong ito. Mag-isa lang sa bahay ang kapatid na babae ng tagapangasiwa ng account ng mga kaganapan. Alas 11:30 ng gabi, pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig at pagbalik sa kwarto, may naghihintay sa kanya. Tingnan mong mabuti, walang hangin o bukas na bintana, pero bumukas ang estante na parang may nagtulak. Saktong pagdaan niya, halatang natigilan siya, naghahanap ng lohikal na paliwanag. Isang daga, sira sa bisagra, pero wala namang kahit ano. Sinasabi ng pamilya na palaging may naririnig na mga usapan sa mga bakanting kwarto sa bahay na iyon. Baka babala ito. Ano sa tingin mo? Ito ay Indonesia. Isang night guard sa locker room ng paaralan, may nahulog na bag. Isang upuan ang kusang gumagalaw sa sahig. Pagkatapos, kusang nagbukas-sara ang mga drawer na parang may hinahanap. Dahil sa matinding takot, nanatiling nakatigil ang gwardiya. Pinapanood kung paano nabubuhay ang kwarto sa paligid niya. Kung nakapunta ka na sa ospital sa gabi, alam mong iba ang katahimikan doon, mas mabigat ang pakiramdam. Bumisita si Celeste mula Paraguay sa kapatid niyang may sakit. Upang makatipid ng oras, gumagamit siya ng shortcut sa ilalim ng lupa na dumadaan sa mga pasilyo ng morgue sa mga ospital. Mas marami ang namamatay kaysa sa nakakaligtas, kaya nananatili talaga ang enerhiya roon. Napansin din ni Celeste na may ibang presensya siya sa mga pasilyo sa ilalim ng lupa. Kinuha niya ang cellphone at naitala ang imposible.
Tingnan mo ang kama sa likod. Baka dahil sa hangin o pagyanig. Pero nagpatuloy pa rin si Celeste sa pagre-record sa ibang araw. At ito ay wala talagang pisikal na paliwanag. Gumagalaw ito at bumabalik na parang may isang hindi nakikitang tao na nagtatrabaho, na parang tuloy pa rin ang routine ng mga doktor. Pagkatapos ng kamatayan, hindi natakot si Celeste. Mas nahalina pa siya. Tatanungin kita, kaya mo bang tumawid sa pasilyo ng morgue ng alas 3 ng madaling araw kung alam mong gumagalaw mag-isa ang kama habang dumadaan ka? Ika-29 ng Marso, 2025. Isang grupo ng urban explorer ang pumasok sa mansyon ni Selma, kung saan mabigat ang hangin at mahirap huminga. Sa ikatlong palapag na sinasabing hindi nilisan ng dating may-ari, narinig nila ito. Mga yabag sa bakanting pasilyo, buntong hiningang dumadampi sa batok. Isa lang ba itong lumang estruktura o may presensya? Tinitiyak ng mga explorer na noong gabing iyon, may isang bagay na nagpaalis sa kanila doon. Ang mga katedral ay lugar ng kapayapaan, ngunit sa dilim, lumalabas ang mga lihim. 10 taon na ang lumipas, may binatang nagre-record ng daily challenge na pumasok sa katedral isang gabi. Habang nagsasalita siya sa kamera, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa madilim na pasilyo. Pansinin mo kung paano napansin ng may akda ang presensya na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, pero pagliko niya sa kanto ay wala siyang nakita. Wala talagang kahit ano. Ang pasilyo ay ganap na sarado. Wala talagang mapagtataguan doon. Sinasabi ng alamat na isinumpa raw ang katedral na ito. Sabihin mo nga ikaw, naniniwala ka bang isang optical illusion lang iyon o baka naman talagang naglakad ang binata papunta mismo sa isang nilalang? Yung takot sa mukha niya sa dulo ng video, parang totoo. Hindi umaarte lang. Minsan, may mga bagay na hindi napapansin ng tao pero nakukunan ng kamera. Noong 2018, isang babaeng tagalinis sa kalapit na bahay ang kumuha ng litrato bilang alaala ng ayos ng mga gamit. Talagang mag-isa lang ba siya
O yun lang ang akala niya? Tingnan mo yung refleksyon. Sa salamin sa ibaba, makikita ang babae hawak ang telepono, pero tingnan mo sa likod niya. Pag tinaasan ang liwanag ng larawan, lalabas ito. Isang mukha na nakanganga, may ekspresyon ng matinding pagdurusa, nakatingin direkta sa kamera. Lumipat na ang may-ari ng bahay at hindi na muling nabalitaan ang babaeng naglilinis. Sino kaya ang nilalang na tila walang hanggang nagdurusa sa silid na ito? Along. Bumalik tayo sa Peru, lalo na sa Trujillo, Franco. Isang matapang o pabigla-biglang lalaki ang nagpasiyang pumasok sa sementeryo sa gabi. Mapanganib ang lugar para sa buhay at patay. Nang nag-e-explore at nagre-record siya, bigla niya itong nakita. Di ko alam kung may dinadalaw sila or ano. What? I'm gonna Nag-record ako gamit ibang camera. May mga 4 o 5 tao doon. Sa ngayon, nakatago ako sa likod ng isang nicho. Yung lugar na kinaroroonan ko kanina ay mas mataas pa. Hindi ako sigurado kung nakita ninyo pero mas mataas yun. Wala akong nakikitang galaw, nasa dilim pa rin sila, naghihintay lang ako. Teka, may galaw dun. Sa tingin ko. Tingnan niyo. Umalis na sila. Isa, dalawa, tatlo, 4. Isa itong ritual na isinasagawa, isang ritual ng itim na mahika. Hinintay ni Franco na umalis sila para makalapit at nakita niya ang mga manika, voodoo, kandila at sinturon. Nabuksan niya ang pintuang hindi niya dapat galawin. What the hell is that? Kumusta? Kumusta? Ano ba yan? Kumusta? Holy. May nakita talaga akong nakatingin sa akin dito. Biglang may maririnig kang mga tawa. Mga tawanan na wala namang pinanggagalingan. Nagdesisyon si Franco na umalis dahil mabigat na ang pakiramdam niya. Pero may pumipigil sa kanya. Ayaw siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Ito ang dahilan kaya hindi ako nakatulog. Tumingin ka sa likod, makikita mo ang mausoleo. May sumisilip doon. Tumakbo si Franco para tingnan kung ano iyon dahil akala niya totoong tao. Pero pagdating niya, walang laman. Ang nakita niya ay parang bata. Pero ikaw, manonood, tinatanong kita. Bata na nagtataguan sa sementeryo ng 3:00 ng madaling araw matapos ang voodoo ritual. Iniisip mo rin ba na walang mabuting mangyayari? Di ko alam kung may binisita sila or ano. Ano? Pupunta na ako. Sige, ngayon nagre-record na ako gamit ang ibang camera. May 4 o 5 tao doon.
Sa ngayon, nakatago ako sa likod ng isang nicho. Yung lugar na kinaroroonan ko kanina ay mas mataas pa. Hindi ako sigurado kung nakikita ninyo pero mas mataas talaga yon. Pero wala akong nakikitang senyales ng galaw. Nandyan pa rin sila sa dilim, naghihintay lang ako dito. Isang ina ang nagbibideo ng kambal niyang naglalaro sa sala para ipadala sa asawa. Cute at normal na video. Hanggang sa sumagot ang asawa ng isang tanong na nagpayanig sa kanya. Sino pa ang kasama mo sa bahay? Makinig kayong mabuti. Ano ang nangyari? Walang maganda. Ano ang nasa kwarto? Hindi. Sa gitna ng tawanan ng mga bata, may maririnig na boses ng babae. Isang boses na hindi sa ina. Ang salitang naririnig ay tigil. Agad na nagsitakbuhan ang mga bata at maririnig pa na sinabi ng isa sa kanila na may multo. Ang nakakabahala. Walang narinig ang ina noon. Pero huminto ang mga bata at tumingin sa madilim na sulok ng kwarto. Ano kaya ang nakita nila na hindi nakita ng kamera? Ano ang nasa kwarto? Hindi. Ang susunod na kaso ay marahil ang pinakamalinaw na ebidensya ng aktibidad ng poltergeist na nakita ko ngayong taon. Isang babae ang nagsabi na laging kusang bumubukas ang pinto ng kanyang kwarto at walang naniniwala sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang i-video ito. Mahigpit niyang isinara ang pinto at siniguradong nakakandado ito. At pagkatapos ay nangyari ang imposibleng bagay. Laging kusang bumubukas ang pinto ko. Tingnan mo, wala namang tao. Walang tao sa bahay. Wala ni isa. Ngayon, tingnan mo. Hayaan mong isara ko ang pintong ito. Tingnan ninyo, 3, 2. Ay, teka, hindi. Sige, tingnan ninyo. Wala, tumatahol lang ang mga aso ko at lahat. Huwag ninyong alisin ang tingin sa hawakan. Tingnan ninyo, hindi lang basta hangin yan, nanginginig at dahan-dahang umiikot ang hawakan. Kita mo talagang may nagtutulak. Parang may nagtutulak mula sa kabila, pilit na pumapasok. Hanggang sa wakas ay nakapasok din. Pero ang tunay na kinilabutan ako sa video na to ay sa reaksyon ng aso. Nakakakita ang mga hayop ng hindi natin nakikita. Hindi basta tumatahol ang aso, sinusundan ng tingin ang pumasok sa kwarto, umuungol at halatang takot. Sumpa ng babae na mag-isa lang siya sa bahay. Basahin ang mga komento sa orihinal na video. Maraming tao ang nagsasabi na masyadong mekanikal ang galaw, masyadong sinadya para sabihing hangin lang ito. Ikaw, tatanungin kita, kung ang aso mo ay magre-react ng ganito sa isang bakanting kwarto, papasok ka pa ba? Walang nakakaalam kung ano ang dumaan sa pintuang iyon nung gabing iyon. Pero ang aso, alam niya. Minsan, ang mga kababalaghan ay nagtatago sa harap mismo ng ating mga mata. Tingnan mo ang 3 magkaibigan na ito. Masaya sila. Naghahanda para sa isang selfie sa ilalim ng tubig. Mukhang normal ang lahat. Tawanan, kasiyahan. Pero may detalye na kadalasang hindi napapansin. Tingnan nyo sa likod nila. 1, 2, 3. Makikita mo roon ang ika-4 na tao, nakatayo at hindi gumagalaw. Tahimik na pinagmamasdan sila mula sa likod. Sobrang lapit niya para hindi mapansin. Pero ang nakakakilabot ay nangyari. Ilang segundo lang pagkatapos, lumusong sa tubig ang mga kaibigan. Gumalaw ang kamera at nang muling ituon sa lugar kung saan naroon ang figura, wala na ito. Nawala na siya. Walang tunog o galaw ng paglangoy, bigla na lang siyang naglaho.
Sinuri nila ang video kada frame at walang putol. Nandoon talaga ang bagay na iyon, pero bigla itong nawala pagkatapos ng ilang segundo. Totoo bang pagkakamali ito sa realidad o may nilalang na gustong mapabilang sa litrato? Ano man iyon, sana hindi sila sinundan pa uwi. Ang ospital ay parang hangganan kung saan magkasama ang buhay at kamatayan araw-araw. Ang kapatid ng pangunahing tauhan ay nagtatrabaho sa medikal na sentro at isang gabi ay naitala niya ito habang naka-duty. Sabi niyang mag-isa lang siya sa pasilyo, pero tingnan mong mabuti ang kanan sa likod. May figurang may mahabang buhok na sumisilip at nakamasid sa atin mula sa dilim. Pero ang pinaka nakakatakot ay nang lumingon siya. Tingnan mong mabuti. Lumabas ang figura, pinag-aaralan tayo, tapos mabilis na umatras. Kung hindi pa sapat iyon, tingnan mo ang buhok ng nurse. Gumagalaw ito sa hindi natural na paraan, na parang may isang bagay na lumulutang mismo sa likod niya. Sa tingin mo ba siya ay pasyenteng hindi na-discharge o nilalang na sumisipsip sa sakit ng buhay? Salamat sa panonood. Kung umabot ka dito, matapang ka. Mag-like, subscribe, at i-activate ang kampanita para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang iyong bangungot.